families. Ngayon is dumako naman tayo sa regendering in the militant socialist era, 1954 to 1975. So, nung panahon na ito, dito nagsimulang mabago ang pananaw sa mga babae dahil hindi na sila basta tagapag-alaga lang ng bahay. Dahil sa ilalim ng militant socialist government, ginawa silang active citizens na may papel sa pagtatag ng socialist nation. Dito na yung tinatawag natin na regendering. So, number 1 is women as revolutionary workers and citizens. Dati, ang mga babae ay kilala lamang bilang housewives o tagapag-alaga ng pamilya. Pero after ng land reform noong 1955 to 1956, sinama na sila ng gobyerno sa labor force. Ibig sabihin, nagtatrabaho na rin sila sa collective farming, manual labor, at pati na rin sa mga factories. Pangalawa is participation in economic production. So, itinaguyod ng Estado ang imahe ng socialist women worker. Ang babae na productive sa trabaho and at the same time, maalaga sa pamilya. So, dito nagtatrabaho na din ang mga babae sa agriculture, sa mga bukid, textile factories, as mga tagagawa ng tela at damit, at pati na rin sa construction sites and cooperatives. Dito, pinakita ng gobyerno nila na ang mga babae at lalaki ay equal partners pagdating sa pagbuo ng bagong lipunan. And pangatlo ay yung women as soldiers and national defenders. Hindi lang sa trabaho naging aktibo ang mga babae. Sumali rin sila sa military at sa pagtatanggol ng kanilang bansa. And sumali sila sa People's Liberation Armed Forces. Nagtatrabaho sila bilang logistic workers. Logistic workers is yung mga nagdadala ng supplies. So, nagtrabaho sila bilang logistic workers, nurses, and engineers. And ang ilan sa mga babae ng Vietnam is bumuo din sila ng mga grupong militar para ipagtanggol ang kanilang mga baryo. Dito ipinakita na ang babae ay hindi mahina, kundi matapang at handang lumaban para sa bayan. Pang-apat is yung ideological and cultural regendering. Dahil bukod sa trabaho at military, binago rin ng gobyerno ang imahe ng mga babae sa media, literature at propaganda. Sa mga kwento at kanta, pinakita ang mga babae bilang matapang, mapagmalasakit, handang magsakripisyo at maalagang militanteng ina. So, ang Vietnam Women's Union or yung tinatawag nating VWU, ang isa sa mga nanguna sa pagbabago ng imahe ng babae. Sila rin ang tumutulong na ipalaganap ang gender equality at i-organize ang mga babae para sumuporta sa mga state policies. So, next naman ay yung post-1986. So, ito na yung introduction of Doi Moi reforms, shift towards market socialism. So, noong 1986, nagkaroon ng malaking pagbabago sa Vietnam sa pamamagitan ng Doi Moi. So, ang ibig sabihin ng Doi Moi ay renovation. So, it is a series of economic reforms that transition the country from a centralized planned economy to a socialist-oriented market economy. So, and hindi lang ekonomiya ang naapektuhan dito dahil pati ang papel ng mga babae sa lipunan ay nagbago ulit. Nagkaroon ng panibagong regendering or pagbabago ng gender roles ng kababaihan. Ngayon is pag-usapan naman natin kung ano nga ba yung mga naganap na economic reform and the regendering of women during the market socialism. Unang-una dyan ay ang women as economic actors in the market. So, dahil natanggal na ang cooperatives at binuksan ang private sector, bumalik ang mga babae sa merkado bilang street vendors, small entrepreneurs, and factory workers. At dahil dyan, naging visible ang mga babae sa economic life ng Vietnam. Pero, karamihan pa rin sa kanila ay may mababang sahod, walang job security, at kulang sa labor protections. Dahil ang informal economy kung saan sila kadalasang nagtatrabaho ay hindi ganon ka-regulated, kaya vulnerable sila sa exploitation. Number 2 is return to traditional gender norms.
So, although the idea that women should be both productive workers and good housewives was retained, bumalik pa rin ang traditional image ng babae bilang ina na mapagmalasakit, mabait, mahinhin, at magaling sa gawaing bahay. At dito na rin nag-start ang media at kultura ng Vietnam na i-promote ang idea ng ideal Vietnamese women na maganda, tahimik, masipag sa bahay. So kahit nagtatrabaho ang babae, may expectations pa rin na maging perfect na asawa at nanay sila. So ano nga ba ang mga state policies and cultural narratives during the market socialism? Meron tayong tinatawag na the two responsibilities narrative. Ito yung paniniwala na dapat ang babae ay magaling sa trabaho at magaling sa bahay. Pero sa panahon ng Doi Moi, mas naging mahirap ito. Bakit? Dahil unti-unting tinanggal ng gobyerno ang ilang benepisyo na natatanggap ng mga babae nung panahon ng militant socialism, tulad ng child care centers at libreng health care. Kaya ang mga babae kailangan mag-fill in sa gaps, bukod pa sa pagtatrabaho. Ito ngayon yung tinatawag nating double burden. Dahil nagtatrabaho ka na nga, ikaw pa rin ang inaasahan sa bahay. Regendering through nationalism and morality. So, ang gobyerno ng Vietnam at ang Vietnam Women's Union ay nagsimulang i-promote ang babae bilang moral anchor ng society at tagapangalaga ng family values at kultura. Ginamit nila ang imahe ng mga babae para mapanatili ang national identity, lalo na habang nakikisalamuha ang Vietnam sa global economy. So in short, naging simbolo ng tradisyonal na kultura ng mga babae sa gitna ng modernisasyon. So ano nga ba ang naging social impact and gaano nga ba kalala ang inequality during market socialism? So hindi lahat ng babae ay pareho ang naging experience. Nagkaroon ng stratification or pagkakahiwa-hiwalay based sa class at lugar. Ang mga babae na nagmula sa urban areas or yung mga educated women, mas nagkaroon sila ng opportunity sa business, NGOs at civil society. Habang ang mga babae naman mula sa rural areas or yung mga mahihirap, ay kadalasang naiiwan sa mababa ang sahod ng trabaho tulad ng pagtatrabaho sa farming, pagtatrabaho sa garment at electronics factories. At dahil dyan, mas vulnerable sila sa exploitative conditions. Sa market socialism din, nagsimulang umusbong ang feminist movement sa labas ng state institutions. May mga independent NGOs at women's groups na nagsimulang mag-focus sa gender-based violence, human trafficking, and reproductive rights and sex education. Pero may limitasyon pa rin kasi mas may control pa rin ang Estado at mas malakas pa rin ang state censorship. At dahil dyan, hindi ganon kalaya ang mga aktivista during the market socialism. Matapos ang Doi Moi reforms noong 1986, habang umaangat ang ekonomiya ng Vietnam, may mga panibagong hamon naman na kinaharap ang mga kababaihan. Dahil sa kabila ng mga dating pangako ng gender equality mula sa socialism, bumalik rin ang mga traditional roles para sa mga babae at mas lumala pa ang inequality. Unang-una dyan ay ang job insecurity and informal labor for women. So as women transition to a market economy, maraming babae ang napilitang pumasok sa informal labor sectors tulad ng street vending or yung pagtitinda sa mga gilid ng kalsada. Pangalawa is yung domestic work or yung pagiging katulong and yung small scale negosyo. And naging problema ito dahil sa mababang sahod, walang job security or yung tinatawag nating kontrata, wala ding health insurance or labor rights. Sa mga pabrika at service sectors, maraming babae ang nagtatrabaho ng mahabang oras. Pero, konti ang pagkakataong ma-promote or umasenso sila sa mga trabaho nila. Dito na rin naging common ang contractual at unstable work para sa mga kababaihan. Pangalawa sa naging consequences ng market socialism ay yung return of traditional gender roles. Kahit na noong socialist period ay sinabing pantay ang babae at lalaki, sa bagong market economy, bumalik ulit ang traditional expectations tulad ng
babae pa rin ang inaasahan mag-alaga ng bahay at pamilya. Kahit nagtatrabaho na siya pa rin ang magiging primary caregiver sa bahay. Bakit? Dahil nga ang gobyerno ay tinanggal ang ilang social services para sa mga babae tulad ng libreng healthcare, childcare, maternity support. So, ang kababaihan ang napilitang pasanin ang double burden. Ito yung pagiging worker sa labas and at the same time tagapag-alaga sa loob ng bahay. And this shows that equality in theory pero not in practice. And last is yung commodification of women in tourism and services. So, the rapid growth of tourism and the service economy in the Dойmer era led to the commodification of women's labor in these sectors. Maraming babae ang nagtatrabaho bilang waitresses, hotel workers, and entertainers. Sa ilang tourist areas, nagkaroon ng objectification kung saan ang babae ay tinitignan bilang attraction or source of pleasure para sa mga turista. Naging issue rin sa Vietnam yung tinatawag natin na sex tourism. Ito yung ina-abuse at ine-exploit ang mga babae for economic gain. At dahil dyan, ang ganitong sistema ay mas nag-result pa ng mas malalim na gender economic inequality. Kasi karamihan ng mga babae sa industriya na ito ay walang proteksyon at nakasalalay lamang sa pag-please ng customer para kumita. So, in conclusion, Vietnam shift from militant to market socialism redefined gender roles, but it did not eliminate inequality. Nagbago man ang papel ng kababaihan sa iba't ibang panahon, isang bagay ang malinaw. Ang tunay na gender equality ay hindi pa rin laganap. Hanggat ang pagbabago ay laging para sa interes ng Estado o ng market at hindi para sa babae mismo, mananatiling uneven at conditional ang progreso.